Sa pagpasok ng bagong taon, patuloy pa rin ang iba't ibang security defense agencies at mga makabayang grupo sa paninindigan nito sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea o WPS. Ilan sa mga ahensyang nangunguna sa pagpapanatili ng batas at mga institusyon sa pag-giit ng soberanya ng bansa ay ang Philippine Coast Guard at Department of National Defense sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaysa rin ang Chairman Emeritus ng apat na civic organizations na si Dr. Jose Antonio Goytia sa patuloy na tumitindig sa teritoryo ng bansa. Nitong kamakailan ay may pagtatangkang aksyon muli ang China upang kontrolin ang naratibo sa karapatan ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Nito kasing mga nagdaang araw, ilang mga ulat malapit sa China Embassy ang naglalarawan sa Beijing bilang tagapangalaga ng Scarborough Shoal habang ang mga pangingisdang Pilipino at presensya ng Pilipinas ang ginagawang problema. Ayon kay Goytia, hindi nito mababago ang katotohanan na nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas alinsunod sa arbitral ruling noong 2016. Giit niya na hindi maaaring ituring na dayuhan ng mga mangingisdang Pilipino sa sarili nilang karagatan dahil matagal na nila itong ginagamit sa kanilang kabuhayan. Dagdag pa niya, hindi maaaring ang kinin ng China ang pangangalaga rito dahil Pilipinas ang may karapatan sa naturang teritoryo. Batay na rin sa mga ulat ng China na nanatiling maayos ang kondisyon ng bahura, kaya naman ipinagtibay ng grupo at pamahalaan na walang sapat na batayan ng mga paratang na ang Pilipinas umano ang sanhi ng pinsala. Samantala patuloy ang PCG at DND sa maigting nitong pagbabantay, pagprotekta at pagtindig sa mga karagatan ng bansa alang-alang sa soberanya at karapatan nito. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ngayong sumapit na ang taong 2026, maraming mga Pilipino ang nagsisimulang magplano para mabago ang kanilang buhay o mas kilala sa tawag na New Year's Resolution. Sa mga nangyari noong taong 2025, siguradong marami-rami ding plano ang madaragdag o mababago para makamit ng bawat tao ang hinahangad na resulta sa buhay. Noong 2025, ayon pa sa survey, isa lamang sa 5 Pilipino ang natupad ang kanilang New Year's Resolution. Pero ano nga ba ang New Year's Resolution sa 2026? Bawas na po sa sa mga masamang ginagawa, gaya ng pagsusugal. Gagawa bagong tao dito. Maging maayos na yung takbo ng parlor. Tapos yung good, yung kalusugan namin buong pamilya. Mag-iingat din sila doon sa mga lindol, ganun, safe ang ilang kinabuhi. Maging masaya. Tsaka maging successful yung 2026 ko sana. Sana pumaldo rin paminsan-minsan. Makatulong sa pamilya. Makapag-abroad. Mayroon pang buhay eh. Maiwas sa bisyo, maiwas sa mga gawain. Mga bisyo, sa alak, sigarilyo. Sa family ko, yun na sana lagi kami masaya. Kasi hindi kami lagi nagkakasama eh. Yun sana this time lagi na kami magkakasama sa bahay. Makahango po sa pagkakautang namin. Marami po kaming utang eh. Sa mga resolution na ito, meron din silang mga hiling na nais matupad bago matapos ang taon. Bago ngayon 2026. Matapos din yung corruption ng mga korap yan para sa bansa natin. Buwasan yung mga buhaya. Good health lang naman. Tapos, mag-okay lang yung mga negosyo namin. Sana magkakasama-sama kasi wala sa malayo sila eh. Hopefully, sa birthday ng anak ko. Ligtas yung pamilya ko sa mga pagsubok na kalamidad. Sana magbago na yung mga politiko. Para hindi na nahihirapan yung ibang tao. Sa bansa yun, yung mga korap ba? Para maging tayo, tuloy-tuloy na sa pag-asenso. Hiling ko lang po ngayong bagong taon ay mabago po sana yung mga presyo ng bilihin kasi kagaya po naming nahihirapan po kami mag-budget sa bilihin. Sana tuloy-tuloy maging successful sa life. Gusto ko rin magkapera kung medyo malaki-laki para may puhunan. Matupad ang bawat Pilipino sa pangarap na masolve ang problema natin lahat. Yun lang ang wish ko sa
taong ito. Sa kabuuan, iba't iba pa rin ang hangarin ng mga Pilipino. Nariyan ang para sa sarili, madalas ay para sa pamilya, pero karamihan ay nais matuldukan na ang korupsyon. Sa pagpasok din ng taon, nagbahagi din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng resolution para sa Pilipinas na tuloy-tuloy ang pagsulong ng serbisyo para sa mga mamamayan kaysa sa pansariling hangarin ng mga nasa pwesto. Dito kanya ring ibinahagi na kanilang sasalubungin ang taon ng may disiplina, kumpiyansa at dedikasyong mapaunlad ang bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.